Isang bus driver. 36 na taong gulang siya. Binata, nakatira sa Batangas. Halos araw-araw ay maririnig mo sa mga balita na may nagbanggaang bus o di kaya'y nahulog sa bangin. Isang araw, nasira ang bus na minamaneho ni Bernard. Kaya ang ginamit niyang sasakyan ay ang dating minamaneho ng kanyang kumpare. Bago niya ito ginamit, ay tinignan muna niya maigi ang makina ng sasakyan. Nagpalit rin siya ng mga gulong. Pinalinis pa nga niya ito sa car wash. 1 taon na rin hindi ito ginagamit, kaya sinubukan niya ito. Maya-maya lang ay dinala niya na ito sa istasyon ng bus para humakot ng pasahero. Maraming pasahero, kaya napuno agad ang sasakyan. Binukas ni Bernard ang stereo. Katamtaman lang ang lakas nito. Nakatayo lang ang kasama ni Bernard na konduktor. Medyo mahaba ang biyahe, kaya ang mga ibang pasahero ay natutulog at ang iba naman ay nagsiselfone. Hapon na nakabiyahe ng bus si Bernard, kaya pag dumating sila sa Batangas ay gabi na. Maya-maya lang nakita nila sa kalsada na napakaraming tao. May mga taong nakahandusay sa kalsada at yung mga iba ay parang mga patay na. Nagkabanggaan pala ang 2 bus. Maraming ambulansyang dumating at marami ring tumulong sa mga nasugatan. Dahil sa nangyaring banggaan ay nagka-traffic. Bumaba sandali si Bernard at ang konduktor para tignan ang nangyaring banggaan. Bumalik agad ng sasakyan si Bernard para kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Napakarami kasing dugo ang nagkalat sa kalsada. Napalingon siya sa mga pasahero. Halos lahat ay nakadungaw sa bintana. Napansin ni Bernard na may bagong nakasakay sa likuran ng sasakyan. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki. Nakayuko kasi ito at nakasuot ng sombrero. Mahigit 1 oras ding nagtagal ang traffic. Bago pinaandar ni Bernard ang bus, ay napasulyap siya sa labas. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng bus. Naisip niya na parang yun yung lalaki na nakaupo sa likod ng minamaneho niyang bus. Lumingon siya sa likuran ng sasakyan. Andun pa rin ang lalaki. Nakayuko pa rin ito. Bakit ganon? Parehong-pareho sila ng suot at pati ang gamit na sombrero. Ang sabi niya sa isip niya. Hindi na lang niya ito pinansin. Gabi na nang nakarating sila sa Lemery, Batangas. Nagbabaan na ang mga pasahero. Napansin ni Bernard, hindi pa rin bumababa ang lalaki. Naisip niya na baka nakatulog ito. Bumaba siya, tinawag niya ang konduktor ng bus. Sinabi niya na may naiwan pang isang pasahero sa loob ng sasakyan. Umakyat sa bus ang konduktor para gisingin ang lalaki. Bumaba ang konduktor. Sinabi niya na wala namang tao sa loob ng sasakyan. Umakyat si Bernard. Takang-taka siya. Hindi niya nakitang bumaba ang lalaki dahil hindi siya umaalis. Andun lang siya sa labas ng pintuan ng bus. Inaya na siya ng konduktor na kumain. Habang kumakain sila, hindi mawala sa isip niya ang nangyari.
Kinilabutan siya sa naalala niya. Ngayon pala ang anniversary ng kamatayan ng kumpare niya. Nadisgrasya ang kumpare niya. Nawalan ito ng preno. Ang minamaneho nitong bus ay bumangga sa trailer truck. Hindi na ito umabot sa ospital. Lalo siyang nangilabot nang naalala niya na ang minamaneho niyang sasakyan at ang bus na ginagamit ng kumpare niya ay iisa. Maya-maya ay tinawag siya ng isang driver ng bus. Nakalimutan raw niyang patayin ang headlight ng bus, pati rin daw ang stereo. Umakyat siya sa sasakyan. Sobrang lakas ng stereo. Pinatay niya ito at yung headlight ay kusang namatay. Umupo siya sa sasakyan. Lalabas na sana siya nang may marinig siyang tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya sa likuran ng sasakyan. Doon kasi nanggagaling ang boses ng tumatawag sa kanya. Nagulat siya. Andun ang lalaki, nakaupo sa likuran. Hindi na ito nakayuko. Nanlilisik ang mga mata nito at tinatawag ang pangalan niya ng paulit-ulit. Tumayo ang lalaki. Kitang-kita ni Bernard na nakasuot ito ng mahabang itim na damit. At may hawak itong mahabang baston. Hindi siya makasigaw. Takot na takot siya. Sa labas ng pinto ng sasakyan ay kitang-kita ni Bernard na maraming tao sa istasyon ng bus sa Lemery, Batangas. Pero walang nakakapansin sa kanya. Namatay ang mga ilaw sa loob ng sasakyan, kaya halos maihina siya sa sobrang takot. Palapit ng palapit ang lalaki. Hindi malaman ni Bernard ang gagawin, hanggang maramdaman niyang naninikip na ang kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga. Pumikit na lang siya at tuluyan na siyang naihi. Naramdaman niya na bumukas ang pinto ng sasakyan. Dumilat siya. Binuhat siya ng mga kasamahan niya at dinala siya sa ospital. Naririnig niya ang mga sinasabi ng doktor, pero hindi siya makagalaw at hindi siya makapagsalita. Nakapikit lang siya, pero alam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Tinawagan ng mga kasamahan niya ang mga magulang niya. Dinala siya sa emergency room. Nag-aagaw buhay na ito. Naririnig ni Bernard na umiiyak ang nanay niya. Dinilat niya ang mga mata niya. Nagulat siya, katabi ng nanay niya ang lalaking nakaitim. Nakatingin ito sa kanya at tumalikod ito. Maya-maya lang ay naglakad na ito palayo. Nakaramdam si Bernard ng matinding antok. Nang magising siya ay nasa ward na siya. Wala na siya sa emergency room. Sinabi ng doktor na na-stroke raw siya. Siguro daw dahil sa sobrang pagod. Hindi naman gaanong naapektuhan ang katawan niya. Mild stroke lang daw ang nangyari sa kanya. Laging naiisip ni Bernard ang lalaking nakaitim. Siya kaya si kamatayan, ang sabi niya sa isip niya. Ilang araw lang, nakalabas na siya ng ospital. Naisip ni Bernard na nagpakita rin kaya ang lalaking nakaitim sa kumpare niya, kaya ito namatay. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kay Bernard ang nangyari sa kanya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.